Diyan na yan, 5? Dapat hindi sagad? Ha? Hindi sagad? Sagad siya. Sa pilapil? Ay, di pa pa ganun ang bubong mo. O nga, wag sagad doon. Hindi nga, kaya nga ito 1.5. Hanggang dito? Oh, yan at saka yun. Hindi yung... Pwede ba galagyan ng kwan? Ito ang wall. Hanggang dyan? Bago ang bubong mo lang dito, mga 2 pie. Magandang umaga mga kamangyan. Ngayon ay alas 8:30 ng umaga at kani-kanina nga lang ay bumuhos ang malakas na ulan. Ito na ang sitwasyon ng ating mga alaga. Nagkaroon na ng stock na tubig ang kanilang kulungan at naging maputik na ang buong kulungan ng ating mga biik. Hindi naman sila nabasa ng ulan dahil mayroon namang bubong ang kanilang tulugan. Ang problema nga lang ay nagkaroon na ng putik sa loob ng kanilang tulugan. Kung magtuloy-tuloy pa nga ang ganitong sitwasyon na laging umuulan, ay baka magkaroon na rin ng tubig ang kanilang tulugan. Mahilig rin kasi magbungkal ng putik itong ating alagang mga biik. Kaya yung tulugan nila na dating mataas na lugar ay bumaba na at nagkaroon na ng putik dahil sa kanilang pagbubungkal. Lalo na kung magkaroon ng bagyo, delikado dito sa kanilang area. Sa loob ng isang taon, 1 o 2 beses bumabaha dito sa area ng ating babuyan at umaabot pa nga ang tubig hanggang baywang ng tao. At dito naman sa palayan, katabi lang ng ating babuyan, ay lampas tao ang tubig kapag bumabaha. At sa likod naman ng ating babuyan ay mayroong ilog. Kaya kapag may bagyo at malakas ang ulan, dito talaga sa ating area ang bagsak ng tubig na galing sa baha. Dito mga kamangyan. Ayan. Sa ngayon ay mababa pa lang. Yan ang pinaka-normal na tubig kapag walang bagyo. Kapag high tide ay mas lalong lumalalim ang tubig dahil malapit lang rin ang dagat dito sa ating area. Mga 30 minutes lang kung ating lalakarin. Dito natin pinaplano na ilipat ang ating mga alagang baboy. Kasama na rin ang kambing at ang mga itik. Mas safe sila dito dahil itong area na to ay hindi binabaha. Ito ay palayan at pagmamayari ito ng parents ko. Hiniram natin itong isang kahon ng palayan para dito na tayo magpaparami ng ating mga alagang baboy. Ito na ang bagong area nila. Mas mapapaganda natin at makakapagtanim tayo ng mga pagkain ng ating mga alagang baboy. May mga bahay rin tayo na katabi dito. Ayan. Pero okay lang dahil hindi naman maamoy ang ating mga alagang baboy. Hindi naman maamoy ang kanilang dumi. Gawa ng may halong organic ang ating pinapakain sa ating mga alagang baboy. Magmula dito ang area ng ating magiging babuyan hanggang doon sa may pilapil. Yan mga kamangyan. Yan hanggang dito. Yan. Ganyan kalawak. Makakapagparami na tayo dito ng ating mga alaga at makakapagtanim na rin ng kanilang magiging pagkain. Safe na rin tayo sa baha kahit may dumating pa na bagyo. Dahil ang lugar na to ay mataas talaga at hindi binabaha. Malaking tulong rin naman sa atin yung kulungan ngayon ng ating mga alagang baboy dahil nakaligtas tayo sa ESF nang ilagay natin doon ng ating mga alaga. Dapat hindi sagad? Ha? Hindi sagad? Sagad siya. Sa pilapil? Ay, di pa pa ganun ang bubong mo. O nga, wag sagad doon. Hindi nga, kaya nga ito 1.5. Hanggang dito? Oh, yan at saka yun. Hindi yung... Pwede ba galagyan ng kwan? Ito ang wall. Hanggang dyan? Bago ang bubong mo lang dito, mga 2 pie. Ay di, ulan lang naman ang pupunta doon. Pero yung tae niya, hindi dyan papunta ang tae yan eh. Pero hanggang yung 5 kwan, hanggang dito na yan? Yan na, yung nylon at saka ito. Yun at saka ito. Yan ang 5 spad na yung kwan doon, di ba? Kwan yan.
5 feet 5 feet. Hmm. Haba, bago isang 8. Hmm. Oh, 28. Eh sa lalaki, Ayun kasama nga 8 niya yung isa. Apat na 5, 5 times 5. yan mga kamangyan. Nagpasukat na tayo ng ating paglalagyan ng kulungan ng ating mga alagang baboy. Sinagad na natin dito sa may pilapil ang ipapagawa nating kulungan. Para sa susunod ay may space naman ang susunod na kulungan na ating ipapagawa. Dahil permanente na ito na magiging area ng ating mga alagang baboy. Nag-order na rin tayo ng materyales na ating gagamitin sa ipapagawa nating kulungan ng ating mga alagang baboy. 200 ang hollow block ano, simento 5. 5. Para kasi pag mag-ugay ka ngayon, pag kuhan mo ng lupa, kuhan lang dyan sa pinag-kaya. Saka nalagyan yung gitna pag nasintahan dito? Para pag-ugay, pwede nang ilagay dyan sa gilid ng hollow block. Nagsimula na rin maghukay para sa paglalagyan ng ating hollow blocks. Ganyan lang kalalim na hukay ang ating pinagawa para sa paglalagyan ng ating hollow blocks. Ang in-order natin na buhangin at panambak ay nandito na rin, dineliver na rin. Kaya sinimulan ng mag-asinta ng hollow blocks para dito sa kulungan ng ating mga alagang baboy. 2 patong lang muna na hollow blocks ang ating pinagawa. Tapos ang hollow blocks sa loob ng kulungan ay pinapinis natin para hindi naman masira ng ating mga alagang baboy. Lalo ba't malalakas magbungkal ang ating mga alagang baboy. Ang pangalawang truck ng panambak na in-order natin ay sa loob na ng kulungan natin pinalagay. Diyan na sa loob ng kulungan binagsak ng truck ang panambak para bawas trabaho. Bawas din sa araw nila dahil papatagin na lang nila itong panambak. Hindi na nila hahakutin pa. Yan, tingnan natin yung nagpuputol ng kawayan. Nagpuputol na rin tayo ng kawayan para magagamit natin sa ating ginagawang babuyan. Yan dito. Ay naputol na siya. Tubig. Tubig. Hirap uhaw. Yung kabila ay napakon pa yan kulang to. Oo. Diyan lang? Oh, pinapay. Nagpakuha na rin tayo ng kawayan. Ito ang gagamitin natin pangharang sa kulungan ng ating mga alagang baboy. Hindi mahirap, Tulin? Gasabit, no? Mas makakatipid tayo dito. Nagbayad lang tayo sa nagputol ng kawayan. Ito naman ay tumatagal hanggang 3 years. Kaya makakaipon pa tayo pang paggawa sa ating kulungan bago masira itong kawayan na gagamitin natin. Lahat ng magulang na kawayan ay pinakuha na rin natin dahil marami-rami rin ang kakailanganin natin sa ating babuyan. Ito na mga kamangyan ang naputol na kawayan at hakutin na lang hanggang dun sa pinapagawa natin na kulungan. Nandun lang ang ating pinapagawang kulungan ng ating mga alagang baboy. Sa susunod ay i-update ko kayo sa pinapagawa natin na kulungan. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood mga kamangyan. Bye bye!